mayaman sa maraming bagay, basta mayaman tayo sa Panginoon. Yun po yung day 1. Ano po? Day 2, tinuro po sa atin yung danger of being busy for God. Na kung saan ay pwede palang mangyari na ikay gumagawa sa Panginoon pero wala kang time sa Panginoon. At iniisip mo na yung ginagawa mo ay para sa Panginoon pero yung relationship mo wala naman pala sa Kanya. At ang unang-unang nagkakasala sa ganyan ay pastor. Ano ho? So, susunod ang 5 pang mga sangay ng iglesia. At meron ding factor sa loob ng church po natin na maraming busy sa maraming bagay pero walang panahon sa Diyos. Ano po? At minsan yung kinabibisihan pa nila ay walang kinalaman sa Diyos. So, mas malayo. Lord, thank you sa pagsubok sa buhay. Salamat po na may problema kami ngayon kasi alam ko napapatunayan mo ang sarili mo sa akin. Nasusunod niyo mga kapatid, prayer is all about God. It's not all about us. Number 3 reason kung bakit dapat po tayong nakasentro sa Panginoon at hinihingi lagi yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Because we all have the tendency na dayain po natin yung ating mga sarili. I just keep trusting the Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds dark in the sky, or a heavenly trail, I just keep trusting the Lord. He will never fail. Tagalog. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Laging nagtitiwala ang panahon. Ulan man ay magdilim sa akin ngayon. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Siya'y kaibigan, di nagkukulang. Eight seconds and 47. 8.47. Walang iba kundi si ATK! Ang asa ng prayer ni ATK ay nako! Pagkatapos na maubusit ko, punta ka sa clinic. Okay. 1, 2, 3, go! Ikaw, pwede po. Ay, nakaka-tense. Ba't ganun? Walang laman. Ito, ipis. Hop! Nilang entrance ko.